to Sugbo, maingod to Pilipinas, kini ang Beyond the Headlines, dinatong iyagyag ug gibisto ang mga abuso. Atong pangitaan og solusyon ng mga problema. Og labaw sa tanan, palanugon ang tingog sa komunidad adlaw karon nga Martes, October 3, 2023. Ako si Luigi Flores. Ug ako si Mildred Galarpe, maayong pagpaniud to kaninyong tanan mga higala. Hinaot maayo ra ang dagan sa inyong adlaw so far. O karon atong sauhan ning mga isyu kalabot sa Nipah virus. Unsa man ning Nipah virus? Kana. Kanang angay batang maalarma ini, unsay atong angay pangandaman kung kini moabot or nian na gyud sa atong nasod. So ato nang hisgutan karong taud-taud, Luigi. Og ato sang hisgutan karon kining reklamo nga giatubang sa usa ka opisyal sa Cebu City Transportation Office ngadto sa buhatan sa ombudsman kalabot kini sa giingong paggamit og sakyanan sa kagamhanan alang sa dili opisyal nga gimbuhaton sa kagamhanan. Kana uban pa atong hisgutan dinhi sa atong tulumanon sa Beyond the Headlines. No? So arita sa unahan ning atong mga hisgutanan karong udtuha. It's already 12:15 sa atong tulumanon. Mga ilang taggamay dispensa sa atong mga tigpaminaw nga nag-atang nga na late ta og so tungod lang kini sa mga technical nga kakaulian nga atubang ning atong tulumanon na pa na mapadayon ta sa atong hisgot ni ning atong gipangandam Mildred, no. So arita ning Nipah virus ug angay bang mabalaka ang katawhan kalabot ni ini, no. So unsa magini ang Nipah virus? So unsa may giingon sa atong uyuan nga ang World Health Organization, Mildred? Sige, unsa may gisulti, Luigi, sa World Health Organization? Unsa ang Nipah virus? Ang Nipah virus kini is an infection in humans that causes a range of clinical presentations gikan sa asymptomatic nga infection o to acute respiratory infection. No? So posible nga apektahan sa bang imong ginhawaan og ug usa sa kini sa hinungdan sa fatal encephalitis kung makamatay gid ining kining Nipah virus. So kining virus mao ning tinuod nga virus nga gikan gayud sa mga kwaknit kun mga bat, no. Fatality rate sa unsa ni sa Nipah virus mula na gikan sa 40 to 75%. So in ana ka deadly kining Nipah virus. This can vary by outbreak depending on local capabilities for epidemiological surveillance og clinical management. O kining maong sakit mapasa gikan sa mga hayop sama sa mga kwaknit ug mga baboy ngadto sa mga tawo. Mamahimo sang mabalhin ngadto sa mga tawo, mutapot nga to sa mga tao pinaagi sa mga pagkaon nga wala malimpyuhi, no. It can be transmitted directly from human to human. Tagkan di pa maagi, Mildred, kuya usad. Okay. Actually, si Undersecretary Enrique Tayag, hinumdum ka ni Undersecretary Enrique Tayag, Frank, katong musayaw, Frank ba? Hinumdum ka niya. So, matod pa ni Undersecretary Tayag sa iyang pagbisita sa City of San Fernando in Pampanga nga, wala pa, kaning Nipah virus, himakaksan ni sa atong Department of Health nga niana sa Pilipinas. Wala pa'y na-document nga Nipah virus nga isud sa Pilipinas. Despite reports nga katong adunay mga case, aduna ko na mga increasing flu-like illnesses in Cagayan de Oro. So despite ani nga mga report, niingon ang DOH officially maintains that there are no Nipah virus cases in the country. Tungod aning mga report nga inani. Padayon ta sa giingon ni Undersecretary Enrique Tayag, no, para mas makasabot ta unsa ning Nipah virus. So matud pa ni Secretary Tayag nga this is very different from COVID-19 as it has different symptoms. Ibang-iba po ito sa COVID. Ang simptomas po nito ay lagnat, malaghilantan, masakit ang ulo hanggang sa mamaga po ang utak. Di na nato makita kung mamaga ang utak, no? Kana mo na ng encephalitis, Mildred. Magkakaroon ng deliryo. So magdeliryo ka. Tungod na po na sa kataas sa imong hilanat.
mawawalan ng malay o ma-unconscious ka at kalaunan mga kalahati po ng dinadapuan nito ay maaaring mamamatay. So 50% di ay sa mga na sakit sa Nipah virus ang iyahang rate of kanang fatality. Ito Fatality. taas-taas di ay. So kuyaw. Due to the high mortality rate, the infected person usually cannot transmit the virus to other people. Mahirap siyang kumalat sapagkat pag mataas ang mortality rate, namatay kaagad iyong dinapuan niya at hindi na kakalat ang virus kasi patay na yung host. Hindi katulad ng COVID na mataas ang transmission rate. To prevent the human transmission, matud pa ni Undersecretary Tayag, do not eat double dead. Or hot meat, kanang dili maayong pagkaluto nga mga karne, kanang baboy nga patay na niya, giihaw niya, gikaon pag yun nato. So mo na, maglikay taan ng mga inana, kanang mga hot meats, kanang mga wala ni agi sa sakto nga proseso nga kanang certified gud ni nga kanang way sakit ni nga baboy nga atong gikaon. So avoid taan na kay naa din na ang virus. He said the natural host of Nipah virus are bats and can easily infect other animals. Bawal na bawal ang double dead meat sapagkat sa aming pag-aaral noong 2014, ito ang naging sanhi ng human transmission ng virus. So katosang mga mang-ihaway o baboy, kanang namatay nga baboy, di na lang po na nato ibaligya atong mga suki, no? Kanang gabaan taana. Gabaan taana. Ang question po diya, Mildred, kinsa man how is the inspection of meat sa atong kamerkaduhan? Na may NMIC. Dili man ka makasulod sa merkado kung walay tatak sa nga National Meat Inspection Committee or Commission ang NMIC. So pero di man na gid nila maato na auroy magpalusot dito sa ilawom double dead, yung ibabaw one dead only. Di wag gyapon ta. Mao na. Si Luigi, si Attorney Jasper Palayo, suki gini siya. Attorney Jasper, salamat sa pagtan-aw. Attorney salamat Jasper. sa imong Og si Sir Rami Perez, tan-aw po si Sir Rami. Kumusta si Baby Ramram, Sir Rami ha? Sus may abot na gyud ang kuan no, yang gikinahanglan nga 700,000 no alang sa iyang operasyon dito sa India. Okay. So muna mahigala regarding sa atong tanggi istoryahan sa interview unta si Director Jaime Bernada sa DOH7 pero aduna man ko day siya kanang mura og activity murag kanang inspector ba to sa kanang kuan na iyang bisita karon udto. So gi-refer sa taniya ni Dr. Buscato, but si Attorney Buscato sa pagkakaroon tuwa pod sa Davao kay adunay training nga giapilan. So ingon si Dr. Buscato nga pwede mag-interview lang ta karong hapon, i-record na lang ninyo nya ato na lang i-air ugma sa buntag. Ang mga kaning mga angay natong bantayan kalapot sa Nipah virus ug unsa ba aduna na bagay kaso nga natala dinhi sa nasod sa rehiyon diri sa dakbayan sa Sugbo kay para ta makapangandam pod ug unsaon nato paglikay ning maong virus kay wala pa ganita na human aning COVID. Na say bag-o. Well, this is not new but kana bang murag kadaghan ba natong tan-awon murag tag mulabang sa kanang ng highway ba daghan kitang sides at timanon so muna siya amping lang gyud ta mga higala no kalabot aning Nipah virus. Pero mo lagi no so murag kung if we live in fear lang sa Mildred ba murag what saan sa pagkabuhi ni mo ana sa langob Luigi mao na di na lang ay nako so mao na no so ato ning atangan ugma no kining mga pahimangno sa DOH kalabot sa atong pag-amping batok sa kining ning gawa sa sab nga Nipah virus. So 2018 naa na ni siya. Even before that naa na gid siguro ning kuan sakit. Ang ning gawas mangun sa good ning kaso ang kaning kuan sa Nipah virus tungod atong reports dito sa gi-clarify ni sa DOH Northern Mindanao ni issue silang statement kalabot atong reports nga adunay faculty members ug mga estudyante sa usa ka Cagayan de Oro nga eskwelahan nga reportedly or allegedly na infected with Nipah virus. Some schools in Cagayan de Oro City actually suspended the classes due to the rise in the number of people with flu-like symptoms. Pero murag naa man gyud ron ang flu-like symptoms tungod sa one init. So
ang ato lang gid inin mga higala, mo increase lang gid tag dose sa atong vitamin C, Mao or na. kung di ta ka afford og vitamin C, kaon lang gid tag utan. Paglimpyo, limpyo sa palibot, limpyo sa hand washing. Kana. Balik tas basic hand washing kay the more we are conscious sa atong kalimpyo sa paligid, malayo ta sa aning mga klase nga virus. Ug ikaw dili gyud ka kontento, pwede gyud ka mo balik wear sa imuhang mask. Mo. Kung mo nay maka-feel nimo safe, why Mo. not? Walay ordinansa o balaod nga nagdili nimo ana. Bitaw no kay ah hantod karon ha, doon na gyapon yung mga establishments nga nag-require nga mag-mask gyapon ng mga tao ha. Tungod siguro kay nangahadlok gyapon silang mataptan sa COVID virus apan mamahimo sab nga panagang na lang po nimo alang sa imong kaugalingon kung feeling nimo nga di gyapon ka luwas so sige. Ano na okay ra magsulod og mask gyapon. So kining kwande kining Nipah virus day Mildred na una kining it was first recognized in 1999 as an outbreak among pig farmers dito sa nasod sa Malaysia. So since 1999 wala Dul ra Malaysia, dul ra kay na. oh, Iniglabang ni Modias Basilan, awa na katap ta na diri. amo na Philippines sa dayon. Ireglab mikbuan nimo kanang unsa na kanang Saba, Malaysia. Saba, oh. Pinakaduol. Dato Labuan kanang mga dapita diya Sandakan kana mo na major port of entry from Zamboanga kanang Sandakan no. So hala. Sige. So it was also recognized in Bangladesh in 2001 and nearly annual outbreaks have occurred in that country since. So mo ni gikan sa World Health Organization ang gipatik niya tong 2018 no. So the disease has also been identified periodically dito sa Eastern India and other regions may be at risk for infection as evidence of the virus has been found in the known natural reservoirs and several other bat species in a number of countries including Cambodia, Ghana, Indonesia, doon pagit sa toa, Madagascar, the Philippines, and Thailand. Okay. So, kuang gid. Kanang Frank, niingon atong suki nga si Ma'am Emily Flores, hinay kuno kaayo among audio, pwede ma-adjust ni ninyo para Uy. maklaro sa ninila. Atong kuan. Ang mo na siya, ang DOH actually mo na urge the public to practice. Balik ta sa katong COVID na to, kung unsa ta kapraning sa COVID, mas may pang praning kaysa masakit ta, di ba? Hand washing, if ganahan ta mo na, if you feel more secure, if you wear face mask, why not? Padayon. And ensure proper ventilation and isolate if you feel na kay flu-like, na kay sipon, na kay ubo, isolate. Or if di ka mag-isolate, ikaw ang mag-wear og mask. Kaya actually, ang mask is not your protection, but it's a protection alang sa mga tao people nga sa around palibot. you. Mo na So, importante. Mo ni ang pahimangno sa sa DOH. DOH, Okay. daghan og Nga, utang If DPWH you na to. experience kuno symptoms like fever, cough, headache, joint pain, vomiting, sore throat, visit to the nearest healthcare facility right away and seek consultation. Ayaw pag doktor-doktor. Mangutana ra ba dayon tang Dr. Google o unsay imnon tambal. So naamay mga naa sa barangay, kung wala tay budget ato ta sa barangay, naamay mga tambal ang barangay nga pwede mahatag sa ato. Mas may nang kabiton tana kay buhis na nato. Kanang usapod Mildred kanang kuan ang kanang mga mama nga magdoktor-doktor pod. Although I can't blame them no, pero mao gina pero ana mo gina kay kibaman sila sa instinct sa ilang kuan, kibaman sila unsay kinahanglan sila na mo na naiusahay nga mo diagnose na pod sila ilaha pero mo na mother walay problema mother nga kanang magdoktor-doktor ta kay guilty sa kuana pero kanang mulanat na gani og 3 ka adlaw 2 ka adlaw ang hilanat di na ta magdoktor-doktor adto na gid ta true doctor kay it's better be kanang safe than sorry later on may pagnisayutag adtog doktor, di ba? Kung wa tay budget sa doktor adto ta sa barangay, adto ta sa CCMC sa Don Vicente Soto. These are government hospitals. Maayo naman ang facility ani nga mga hospitals, di naman pareha sa una in town nga magpa-reserve ka para sa imong consultation. In fairness, nangkamot man sad pod noon ang gobyerno nga makapahatag og better services sa mga tao. Di lang noon madali dayon basin makahuwat pa ta kay daghan manggud ta, daghan ang mo-avail sa maong serbisyo. So mo na kung naamoy gipamati, adto dayon sa doktor, mas may nang adto naman tay mga government doctors, ato na silang taga-agtrabaho. Kana.
Sige. Mao na magbantay lang kita ani nga Nipah virus mga higala mo na kung naay mga sintomas nga sama sa hilanat, hala sige. Ato Taas gyud siya sambalanan. og mortality rate no according to WHO 40 40 to to 70%. 75% Oh, lamang depending ka ana. on the kanang response capability sa kanang usa ka local government or usa ka kanang community ni anang maong problema. So, Mm. uy Ginoo ko mura tag mahaf dali kaayo mapapas makunhod atong Oh. population ni anang inaana nga kaso niya. Especially kaning inani nga mga klase nga virus nga wala pa ta makasuway, Oh. magkapakapata. Remember sa pag-COVID, pagsud sa COVID, minta wa pa ta diri. Mm. Pero di ay to kato na ding mga asymptomatic Mo nga na to. naglaag-laag pa, mo'y ni pasamot ni padaghan sa kaso. So, wa man pa man gud ta maka ug unsay behavior sa maong virus. Although kani siya dili ni siya bag-o ang Nipah virus, Mm. but it would be something new para kay wa pa man ta kasuway ani nga inani na ay outbreak nga kaso Oh. dinhi sa Cebu City or sa Cebu or sa Pilipinas. Oh, bitaw. So, angay lang gyud tang magbantay kay mas may nang magbantay ta kay kita ra bang mga way kwarta, lisod kaayo kitay masakit. Mao na. Lisod kaayo gid ang masakit. Mas may pagastuhon nato ang kwarta sa sakto nga pagkaon kaysa adto sa tambal. Mao na. Mm. Kita mo reklamo bitaw sa nga kanang mga healthy nga pagkaon dili mo na mahal ba ya? Pero mo na choose your sakit, choose your mahal. Uy, na ay dagang healthy nga di mahal. Ang utan Bisaya kalami ni ana. Oh. Kanang mga utan, kana ba yang mga sagula na to gamayng isda, gamayng karne pero Oh. ang utan dako na siya og tabang sa atong niya. Dili na siya inana ka mahal kaysa pulunlon sa karne. Mas mahal gyud. Oh. Pilang kilo ron 300 o kana imong utan wa na subakan lang imong gamayng karne wa na buhi na. Kanang mga kale ay na lang na. Kay gamahal. Sorry, mahal na lang na siya mga higala, no? So, mo na, pero kanang utan, kanang kuan ha, kamunggay Mildred, dako ba na siya o kanang kuan, vitamin C nga content, no? Labi na kun, kanang kuan, kilawon, kanang duga niya na. Hindi ko matake anong kailangan pero mahinumdum ko ng kamunggay. Mm. Akong mama, akong mother-in-law, Ah. kanang bagga na siya og buhok nga kanang murag kay ni nagputi naman iyang buhok sumtan-aw nimo mura siya kanang Mm. glassy nga hair ba and siya nya ngano man na ma nganong kanang kuan man kay imong buhok nga Oh. usually ang kung magkatiguwang magkanipis man ang hair iya magsige pagpanubo iya siya Mm. sa kamunggay gyud yung kinaon niya sa gamay pa siya sus Ah. hibawan pa sa una artim kay ko kanang utan Mm. ikaon sa utan not a single dahon sa kamunggay ang pwede masud sa kutsara kay di ko mukaon. Mm. Karon may na kay muka og kamunggay. So mo na mga kabatan-unan, mas may nang mustarta at the very young age nga healthy atong pagkaon. Di ta muli kay sa utan kay mo na makapahatag sa ato og maayong lawas ug taas nga kinabuhi. Speaking of which, kay paniod to naman, hinaot nga dunay kamunggay, Oo, inignaon na kanang to subos. kanang kalbasa kinamunggayan, manok Na. kinamunggayan. Uy. Nya kanang kamunggay ba nga igo lang gi-decorate bitaw kay mahal sa ang Oh, kamunggay. bitaw, pila naman ron. Manguha naman Mahal ito sad silingan ang na nasa una. kamunggay. Mao. Si Sir Rami di ay Luigi ni ana siya nga naaman niyon man to siya nga mga to sila og Manila, Manila. para pero in town wala in town sila'y na kitan og tabang dito og Mm. muuli na lang sila diri muuli sila karong gabi. Ah. Si Rami, kung makahapit mo diri sa Sunstar, pwede mo mabalik yun kay para makakita ang atong mga viewers Ah. kumusta na si Bibi Ramram ug makadugang pata whatever mahatag sa atong mga viewers para in town madayon ang liver transplant ni Baby Ramram. Bitaw, no? Kay, Okay. no? So, update lang ba? Kumusta na ang baby? Mabakita lang nato makita sa katawhan ngayon no. Wa ta kay baw ato ning tabangan si Baby Ramram karon mao ra nim kaluwas Pilipinas. Bitaw. Batok sa Nipah virus. Batog sa Nipah virus. Anyway, si Josephine Arca, thank you for watching, Sika. Salamat. Okay. Okay, kusog na ko ng audio. So, Okay, okay, na. thank you. Okay. Okay. Salamat. Sa atong pagbalik, Luigi, kanang humantag istorya aning Nipah virus, atin ning istoryahan katong kaso sa CCTO nga CCTO official nga gikiha sa Visayas Ombudsman. Ato ning tukion, inigbalik nato mga higala.
Balik din sa itong tunamanon sa Beyond the Headlines, alas 12:34 na sa hapon din sa atong programa. Mildred, doon na padangat din sa atong tunamanon kining reklamo nga giatubang sa usa ka CCTO official, no? Nga tungod sa pag-iingong paggamit sa iyang sasakyanan sa kagamhanan alang sa paghatod sa anak ni dito sa eskwelahan. Okay. Kaning maong reklamo, actually, ang nag-file ani disgruntled citizen. Kanang mahadlok bitaw ko anang walay ngaan nga mo reklamo kanang disgruntled citizen. But we understand sad nga sometimes kanang I fear of unsa basta they file sila og kaso dito sa Office of the Visayas Ombudsman. I think this is actually not a case, but they're asking for an investigation on this matter. So this was received by the Office of the Ombudsman atong August 15 pa. Gi-file ni atong August 14, at the same time na-receive ni sa Office of the Visayas Ombudsman ni atong August 15. Ang subject sa maong suwat mao ang it's a formal complaint against the legal officer of the Cebu City Transportation Office for misuse of government vehicle and negligence in conduct. So, dear sir, sa Office of the Ombudsman, I hope this letter finds you. I am writing to formally lodge a complaint against Attorney Ken Francisco Hongoy, a legal officer of the Cebu City Transportation Office, sa Cebu City for misuse of government-issued vehicle and the failure of due diligence on the part of his hasta CCTO Chief Raquel Arce ang giapil nila og kaso kay sa pagwala pag take og action sa maong kaso katong paggamit sa misuse of government-issued vehicle. So just to have a context ani kaning video ni gawas mga higala pagmayo pa ni ha kuan ni siya kanang pagmayo pero kuha ni dinhi ni gawas sa atong programa sa Beyond the Headlines. Pero at that time wala man ta kaila kinsa ang hingtungdan, kinsa ni nga mga empleyado. So wala wa gyud ta ni pagawas og nga ni ini. In fact atong gi-interview si Ma'am Raquel Arce ni ani ug si Ma'am Raquel mismo wala gani siya ningan sa maong empleyado ug niingon lang siya nga ni-issue na siya og warning sa maong empleyado. Kani siya mo lang ni siya ang kanang atong interview ni Ma'am Raquel. Apan ang kaning disgruntled citizen ni file gid siya og kaso batok ni Attorney Hongoy. Si Attorney Hongoy mga higala ato ni siyang gitawgan para makuhaan sad nato sa ihang side ning maong kaso para wala man siya nitubag kaganina atong tawgan siya pagbalik kay atong tagaan og sides both we have to be fair, no? So atong tagaan si Attorney Hongoy sa chance nga makatubag ning maong reklamo. Hindi kusog-kusugi ko no, Frank. Madungog ba? Madungog naman. Okay. Kana. Medyo kusog na. That's better. So, ang gibasihan sa iyahang complaint, aning maong disgruntled employee, katong atong nigawas nga balita, Luigi. Sa Beyond the Headlines, nga nakita nga gigamit ang maong sakyanan sa paghatod sa mga bata. The subscriber cannot be reached. So, di mo tubag si Attorney Hongoy. Di na to makontak si Attorney Hongoy. The act is not only a misuse of public assets but also an affront to the principles of public service and integrity that are expected of individuals holding government positions. As legal officer in particular should be well acquainted with the laws governing the proper use of government resources. Equally concerning is the response of Ms. Raquel Arce on Hongoy's case nga in light of the media's exposure of this misconduct, Arce's response is limited to a mere warning, falls far short of what is expected in cases of this nature. As representatives of the law, public officials are held to a higher standard of conduct, and a violation of such magnitude warrants a more comprehensive investigation and a corresponding appropriate sanction. So the actions of both si Hongoy o si Ma'am Arce
allegedly ni violates sa Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees, wherein the law underscores the ethical standards demanded of public officials and employees, including the proper use of government resources and the prohibition of any impropriety. Mhm. Gisite sad nila ang 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act wherein the criminalize ang acts of corruption, including the misuse of public property, and requires public officials to conduct themselves with integrity and transparency. Ana. Another one is there was an executive order 259 which regulates the use of government vehicles and other transportation equipment. These order establishes guidelines for the use of government vehicles and prohibits their use for private purposes. Mao na ay trip ticket ang matag biyahe sa mga sakyanan sa gobyerno. So in light of these circumstances, I humbly request the Office of the Ombudsman to initiate a comprehensive and impartial investigation on the matter. Ana. So, mo ni iyahang gi-file. Ug ang iyahang gi-attach mao ang atong Atong kaning episode. atong Facebook nga program. Kini siya we aired this episode, Mildred, ni atong May 24, no? Kining markahan sa maong suwat reklamo, no, ngadto sa buhatan sa ombudsman, no. So kita ang yagi kutlo ni. So mangayo ta. So bukas ang Beyond the Headlines, Attorney Hongoy, sa imong habig, no, aron matubag kining reklamo nga gisangat ngadto sa opisina sa ombudsman. O kang Batok Ma'am nimo. Raquel Arce. Yes. Actually, si Attorney Hongoy, na-interview na biyan ni nato siya, mo respond ba ni siya? So, Yes. Attorney, we will wait for you. Tagaan ka na mo og panahon og oras aron ka makatubag ning maong reklamo. Para fair pod sa imuha. Kay kani pong gireklamo, gi-file nga complaint, may basihanan man pod siya. Oh. Para makahibaw pod ang katawhan og unsay makita nato sa video nga yes sakyanan gigamit, but unsa why kanang the story behind that video kanang Ana. angay natong mahibaw-an og unsa na. So para to be fair sa imong kagalingon, si Hatfoot Luigi niingon na with all due respect, is it okay to say DOH is bracing for Nipah virus when they earlier said that no need to panic over said virus? Please enlighten me. Bracing. Kung may kag bracing, di ba mangandam? Bracing is kanang murag yes, mangandam ka murag kanang murag bracing for the effects of a typhoon, murag something in ana ba? Diba? For Nipah virus when they earlier said no need to panic. Yes. Murag siguro ay di ka mapanik pero mangandam ta. Mangandam ta. Ana siguro. Murag ana siguro. Murag ana na lang akong sabot. Anyway, so mo na siya mo ni ang katong kaso sa Nipah virus. Katong Nipah virus. But ang kaning kaso ni Attorney Hongoy sa pag-first nato og pagawas ni ini, makita nato nga kaning driver assign ni siya sa CCTO. Gituyo nato og blur kay why these are minors, so they're not sila dapat i-expose. At the same time ato sad gi-blur ang plate number mga higala, pero confirm ni Ma'am Raquel nga this is a vehicle sa CCTO. Yes. Okay. Kung anong nahato na hapit ni ang nainani ni ang istorya mo na angay natong huwaton sa tubag o clarification ni Attorney Hongoy sa iyang pagtubag sa ning maong kaso. So leksyon pud ni siya sa mga public officials nga adunay mga na-assign nga sakyanan, nga adunay mga lagda, mga measures in place to make sure nga ang paggamit sa sakyanan sa gobyerno gamiton lang sa trabaho sa gobyerno. Okay? Kadaghan naman ni siya naitabo nga katong nasa toy na sundan namo nga pick up or in murag padung mga ligo niya
kana ba mga dili gyud kay it happens on a Sunday pag yun. Kana. So kana siyang mga inana nga butang, pero kung pananglitan gipananghid na siya kay outing na sa inyong office, well ma-explain na siya pero mabutang man strip ticket. kung nalay trip ticket na approve na ang manubag ana ang hepe man sa inyong opisina. Diba? Pero as much as possible, government resources should be used for government affairs. Dili for officials use also. Mo na siya, no? Okay, so si Attorney Hongoy, di man nato makontak, hinaot nga open ang Beyond the Headlines alang sa imong side ning maong kaso, Attorney Hongoy. Og si Ma'am Raquel ato kang suwayag tawag, no? Kay naginganla man siya dinhi sa maong reklamo. Si Ma'am Raquel murag 48 years ago nakuha gid na tubag ni Ma'am Raquel. Wala, no? Atong suwayon og tawag si kuan kay ginganla man sad si Ma'am Raquel Arce sa CCTO, ang pangulo sa CCTO, no? Kalabot nining kaso nga giatubang ni Attorney Hongoy, no, sa CCTO. But aware si Ma'am Raquel ani kay sa panahon nga ato ning gitawag sa iya, ni confirm man siya. She learned it first from us kaning hitabo ning maong kaso. So dili aware si Ma'am Raquel ani. In fact niingon siya gi-follow up nato si Ma'am Raquel ni ana si Ma'am Raquel nga iya ning gi-investigate and nihatag na siya og necessary warning to the officer concerned nga mao si Attorney Hong. So atong gipaabot kining si Ma'am Raquel Arce, no, sa CCTO, ang pangulo sa CCTO kalabot nining kaso nga giatubang ni Attorney Francesco Hongoy, no. Sige, kay kung why tubag. The subscriber cannot be reached. Okay. So, why tubag si Ma'am, di na to makontak si Ma'am Raquel. So, hinaot, open ang Beyond the Headlines alang sa inyong tubag sa maong complaint nga gipasaka nga gipa-imbestigar karon sa Office of the Visayas Ombudsman. Nga maura ba in town. Here is the link to the broadcast of Sunstar that shows the video. So, naibidensya in town ang atong video. Atong kuan tulumanod, no? So 27th minute, so this was an episode nga gi-air nato niadtong May 24, no? So moto nga gining guest nato si Ma'am Raquel Arce. Pag interview nato ni Raquel at that time ni Miss Arce, dili man to siya mao ang subject. I think it has something to do with kaning mga illegal parking, illegal parking sa gawas sa sports complex. Yes, ning kuan na lang to, ning segue na lang ta didto sa kaning kay naka-receive man ta ani nga maong video. Reklamo. Right. So ato na siyang gipakita og dito na to imbis bisan si Ma'am Raquel is siya mismo surprise man siya sa maong development, no. So si taga Chicago. Shout out taga Chicago. Okay, shout out taga Chicago. Ay, panghadlok na sad mo anang virus. Kanunay ninyo wala nay mutuon ninyo oy. Dili na siya panghadlok, sir. Tinuod adunay ni pa virus pero matod pa sa DOH wala pay kaso nga natala dinhi sa nasod. Kanang dili man sabi magpataka diri og yaw-yaw nga manghadlok lang, no? Kanang mas may man ang makahibaw ta og unsa na ang maong virus kay dili man ta na monitor tagsa-tagsa sa DOH. What if kana nga symptoms mao na di ay nya tungod kay wala ta nagpakabana, wala na to na report, nag self-medicate ta nya ni worsen namatay simbako. Unya wala nakatakod na ka kay wala man na natala sa DOH. Now kung remember kung dili na siya ma-monitor or ma-recorded sa government, di ka na take the necessary action. So ang kaning mga klase nga inani nga mga kanang kuan kinahanglan ta magpakabana. We have to go to the healthcare providers para matala ma-record nga nami na monitor ani ma-isolate dayon kung asa imong community. The necessary actions mahatag dayon ba ma-provide dili na sa ingon pagpanikpag hatag og alarma. Ngano kung manghatag mig alarma diri mas makahatag noon og alarma kanang wala tay gipahibaw sa inyo nya later on na lang nahibaw nga nanas imong tugkaran.
mas maalarma pa ang kaning mga mag-post sa Facebook nga doon ay tusok-tusok anang injection niya wa di gireklamo nga tos police, mas makahadlok, mas maka-alarma noon na mo nang kung naa gani mga problema gani ay adto na sa inyong mga otoridad. May numdum ko tusok-tusok si Tusok Guy. Hotfoot si Tusok Guy ni gawas na sad. Si Hotfoot ni ingon, si CTO legal head should know better. He's a lawyer for heaven's sake. Yeah. Grabe. Mo lagi pud na wata kahibaw kay bao man gyud siya ana nga dili na pwede. So Oo. unsa ang story behind it nganong nahitabo to? That is what we wanted to find out from Oo. Attorney Hongoy. Mga itag ka Mga katinawan. itagkatinawan sa iya. Kay abogado siya kay bao gyud siya ana. Pero ug nganong nahitabo to? Mo na siya. Mm. We believe nga he must have klarong explanation mo na or else makabaw siya unsay consequence sa maong actions. Yes. O mo na mo na lisod kay nakit-an mo sa TV. Mm. Wala. Mo na nga kanang sa karon nga panahon na magbantay gyud ta kay for all we know may kitag chika din na niya na ditoy sa luyo nga may na kay naka-record naka-video sa tong ipangtabi agoy na. Ginoo ko. Mo Mo na. nang magbantay ta mga higala kay karon pitik everywhere. Karma is digital. Mauna siya no. So kanang magbantay ta. Ay nako. Sige Luigi, Sige, padayon ta. Larga ta. So doon na tayong mga public service announcement gikan sa MCWD. Alas 12:50 na sa tungod naman nun. So doon ay emergency water service interruption. So na ay non-operation of PWRI Mambaling. Tungod kini sa electrical rehab sa ilang planta. So karon ning gabi alas 9 karong gabi October 3 hangtod na sa alas 12 sa tungang gabi October 4. So tulo ka oras ang water service interruption. So ang Oo. magbantay ang Pero mga diha sa taga Mambaling, mas okay ra kung 9 o'clock, kung 12 a.m. gyud, okay ra na. Pero mas may na lang gyud nga mangandam na lang gyud mong tubig daan. oh, Kay in kaso wa ta kahibaw ug mudugay pa di ay mas complicated ang problema, mas maayo nang mangandam mo og tubig daan para makaligo mo ugma before mo trabaho. oh, Kay pagkalisod ra ba gyud. So ang mao ni siya areas affected with low pressure to no water, Mambaling, Dulho, Pasil, Sawang Calero, Suba, Pasil, Ermita, San Nicolas Proper, Pahina Central, Nicolas, Santo Niño ug San Roque. Dako di ang na area. ha? I think kaning PSWRI dili ba kahani ang kaning ilang Desalination man na? diesel nga kuan, diesel nila nga plant. So may taog ka ng 3 hours lang ni nga problem ma-resolve dayon ni siya para Ito. dili ni siya dakong discomfort sa atong katawhan sa mga konsumidor sa MCWD Luigi. Oh, katong mga night shift, ligo na mo daan. Karong kuan hapon maron na pangandam na mo daan og tubig, pamundo mo daan aron di mo maigo aning 3-hour water service interruption sa MCWD. So dako niya nga area ha. So mangandam mo ha. So usbon ta ni ha, Mambaling, Dulho, Pasil, Sawang Calero, Suba Pasil, Ermita, San Nicolas Proper, Pahina San Nicolas, Santo Niño ug San Roque. Okay. Okay. So okay. Oh, Kanang katoday last week ato tong na pahibaw nga aduna nay mga roads nga Sirhan. gisirhan or kanang nanay mga diha sa may imol ni imbis na 2 lanes or 3 lanes na siya 2 lanes na lang kay ang 1 lane to 2 lanes. southbound Mm. or city-bound kay kuan na kanang kural na para sa kanang kuan sa BRT. So if manotice mo iniglabang pa lang ninyo diha sa may Virama or no, may CCMC, CCMC. kuan na bottleneck nagsugod. Gitgitan na diha ang mga sakyanan Sakyanan. para kay munigamay naman ang dan. Now, aside ana nagsugod na sad ang sa Capitol. Aha. So katong mga mobiyahe sa Guadalupe, Banawa, coming sa city, sayo-sayo na lang mo og biyahe kay mo bottleneck po diha tungod sa pagsira sa maong daan. So mo na Kalabot gihapon ni sa BRT nga project mga higala. So mo nang gipanawagan no ni Konsehal Regalon sa Traffic Management Committee no. So sayo ta manggikan sa atong mga balay aron Anyway, temporary ra man sa ni Mildred Bitaw. kay Kanang siguro
2 weeks or 3 weeks. Ah. After that, kanang puhon, muarang-arang ang dagan sa atong traffic. Hopefully, mo ni atong iampos Ginoo no, nga kaning atong kahago, atong pag-anto sa kaning construction sa BRT, mahimo ni siyang adunay alibyo sa mga sumasakay ug sa mga kanang road users nato mga higala. And di ko motuo nga ang atong suffering walay fruit mill naagi na siya in the long run kung mo kuan lang kita if we kung mo kuan lang kita antos ta nga kuan sakto sad kana do na ginay and especially if you apply the lessons to it kana do na Wala gina ato lang nang iampos Ginoo nga kanang atong hago, kanang atong pag-antos ron nga pila ka oras sa diasdan mabawi na nato kung mo-operate na ang BRT nga ang BRT will really serve its purpose. kana. Pero phase 1 pa no na siya mga higala. So kana no ang station pa lang nasa kining outbound sa South Bus Terminal kining sa may CNU o kining sa Capitol, di ba? So mo na siya ang phase 1. So ang napapanay phase 2, di ba mo? O phase 3 maabot pa na IT Park IT Park. and SRP man siguro. SRP ang laing end niya ng BRT nga project. Oo. Okay, hinaot nga ma-achieve na tani ang atong vision of a Singapore-like Cebu City. Kanag yung Singapore like di pagid ko kayo klaro anang Singapore like Oh. Luigi. Unsa nang Singapore like kay Unsa man gyud na? Singapore like in terms of infrastructure, Singapore like in terms of government kay lahi man ang government system sa Singapore mga Bitaw. higala, lahi ang sa dakbayan sa Sugbo. Mm. Ya ang dakbayan sa Sugbo dili man siya isolated sa Pilipinas. We are part of a bigger system of government. So Which is unsa the man na what Philippines. exactly is Singapore like. So atong bitong puhon, atong mas mahinang makadungog ta og klaro gikan sa baba ni Mayor Mike Rama. Unsa man gyud ang Singapore? Unsa man ni ang ihang pasabot sa Singapore like. Hinaot dili Singapore like pareha to na experience atong pagbaha niya atong Domingo. By the way mga higala, nagsugod kagabi kining lain na mo nga programa nga gitawag og The Intruder with Ike Durano that's 7 to 8 p.m. kada adlaw. It's a mao ni pinakabag-o na mo nga commentary program dinhi sa Sunstar mga higala. Ug karong hapon ayaw Yes. kalimti si Dear Chixie, mga problema ninyo sa gugma, Gugma. mga problema ninyo sa inyong kasing-kasing ug naunsa na din ha. Kung dili na siya, kung problema sa kasing-kasing nga lain hala adto mo cardiologist. Ay mong Dear Chixie. Pero kung problema lang na sa inyong mga feeling din ha. So appeal mo inyang discussion alas 4 sa Dear Chixie dinhi lang sa Sunstar Cebu Facebook page ug sa Super Balita Facebook page. Unsa yung topic ni Dear Chixie karong hapon na kuan man na publish ba to nato? Pa no. Anyway, basta atangi lang karong hapon ha. So Dear Chixie, sige. Og manamilit na ta Mildred o katong buot nga mo na pagbalik sa atong episode sa Beyond the Headlines. Mamahimo ka mo makabisita sa atong Facebook page, ang Sunstar Cebu Facebook page. Ang Super Balita Cebu Facebook page, ingon man ang Sunstar Philippines Facebook page o makita sabta sa YouTube, i-search lang palihog ang Sunstar Web TV. Okay, ug kalimot pwede mi ninyong paminaw og balik sa Spotify ug sa Apple Podcast. Pangita lang ang Beyond the Headlines. Ug alang sa mga nagbaga og mga latest nga balita, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. O naipahimangno na po ng Spotify ha nga mumahal na ang ilang mga packages, ilang mga From subscription packages. 129 to 149. Oh, ang family magikan sa 194 mamahimo ng 234 pesos. Okay. Okay, ang family is 6 people. Pero worth ra ang mga podcast sa kanang Spotify mga higala. Kana daghan kita makatudan diya. Labi na ako ari mo sabi ang the headlines maminaw. Okay? Okay, magkatong Beyond the Headlines ting adlaw nga Martes, Oktubre 3, tuig 2023 din atong yagyag og ibisto ang mga abuso. Atong pangitaan og solusyon inyong mga problema kay ugma mga higala atong bisita ang mga residente sa usa ka village diha sa Lapu-Lapu City diin puwerte na gitawng antos ining Uy. labayanan og basura sa Sus. dakbayan sa Lapu-Lapu. Ato ning sutaon ugma mga higala kuyugi mi problema sa basura diha sa Lapu-Lapu City. O labaw sa tanan, palanugon ang tingog sa komunidad hangtod ug mapuhon ako si Luigi Flores. Ug ako si Mildred Galarpe, maayong hapon mga higala.